Noong May 20, 1967, may dalawang lalaking nagmamadaling pumasok sa isa sa mga local hospital sa Winnipeg, Manitoba, sa Canada. Agad silang nilapitan ng mga doktor at mga nurse na nandun sa hospital at dinala sila sa emergency room. Yung isa sa mga lalaki dito ay si Stan Michalak na siyang nakausap ng mga doktor. Ang sabi ni Stan, tatay niya daw yung kasama niya na ang pangalan ay Stefan. Nagsusuka daw to, nahihilo, at meron daw siyang paso sa tiyan. At doon sa emergency room ay sinubukan nila lang kausapin si Stefan kung ano bang masakit sa kanya, ano bang nangyari. Pero ang sabi lang nito ay napaso daw siya sa tiyan. Kaya naman inangat niya yung damit niya. At dito nakita ng mga doktor at ng mga nurse yung kakaibang hugis na mga paso niya na wala silang kahit anong idea kung ano bang pinanggalingan nito. Kaya naman, tinanong nila si Stefan kung ano ba nangyari at saan niya nakuha yung mga paso na yon. Hindi lang alam ng mga doktor na nagdadalawang isip itong tao na to kung sasabihin niya ba yung totoong nangyari kung saan niya nakuha yung mga paso na yon. Dahil sigurado siyang magugulo yung buhay nila at marami ding mga taong hindi maniniwala sa kanya. Pero napagdesisyonan niya din na sabihin yung totoo. Kaya't kinuwento niya na ngayon kung ano ba talaga nangyari sa kanya at kung saan niya ba talaga nakuha yung mga paso na yon. Makalipas ang ilang minuto, nung natapos siya ng sabihin kung ano ba talaga nangyari, yung mga doktor at yung mga nurse na nandun sa emergency room ay nakatulala na lang sila kay Stefan. Halos makalimutan nila yung trabaho nila na gamutin yung tao na to. Dahil maging sila ay hindi makapaniwala sa kinuwento nito. Makalipas lang ang 24 na oras nung nakwento ni Stefan sa mga doktor at sa mga nurses na nandun sa kwarto, ay kumalat yung kwento niya na to sa buong mundo. Yung mga secret agency at mga secret services ng Amerika, maging ng ilang malalaking bansa ay bumiyahe papunta sa Canada para lang ma-interview si Stefan. Marami mong mga taong hindi naniwala dito, pero marami ang mga expert na nag-imbestiga. Maging sila ay hindi nila ito mapaliwanag. Ang kwento na to ay napapanahon dahil maraming mga ganitong uri ng kwento na kumakalat sa panahon natin ngayon. Ang kaibahan lang ngayon ay wala silang sapat na ebidensya at walang sapat na pruweba para patunayan yung kwento nila na malayong malayo sa kwento na to. Dahil ang kwento na to ni Stefan ay ang isa sa mga pinakadokumentadong paranormal story hanggang ngayon. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Si Stephen Michalak, o tawagin na lang natin sa pangalang Stefan, ay pinanganak noong August 7, 1916 sa Poland. Noong September 1939, yung pumutok yung balita na umatake yung Nazi Germany sa Poland, ay isa sila sa pinakanabahala. Hindi inasahan ng gobyerno nila yung pag-atake na to, kaya naman malalaking syudad kaagad ang nasakop sa kanila. Kalahati ng kabuuan ng Poland ay naging kontrolado ng Nazi Germany at ng Soviet Union. Dito ay nagkaroon sila ng napakaraming concentration camp. Ito ay mga kampo ng mga sundalo ng German at ng Soviet Union kung saan nila tinitipon yung mga taong nahuhuli nila, at ang karamihan nga dito ay mga Hudyo na nakatira noon sa Poland. At isa sa mga concentration camp na to ay nandoon si Stefan. Dito nasaksihan ni Stefan kung paano pahirapan, patayin ng mga sundalo ng Nazi yung mga taong nakatira nga sa Poland. Kapag nasasalubong nila yung mga to at hindi sila bumabate o kaya naman tumitingin sa mata nila, ay binubugbog nila at yung iba ay binabaril pa. Lalo pat kapag nalaman nila na isa kang Hudyo. Dahil sa paniniwala at prinsipyo ng leader nila na si Adolf Hitler. At sa isang concentration camp nga kung nasan si Stefan, ay umabot sa 125,000 silang nakulong dito. At 40,000 sa kanila dito ay namatay. Ang kampo na yon ay ang tinatawag na Gross-Rosen Camp. Makalipas ang 6 na taon noong 1945 nung natapos yung gera, ay umabot na sa halos 6 na milyong katao ang napatay ng German at ng Soviet Union na mga Polish. At 3 milyon dito ay mga Hudyo. Pagkatapos ng gera na to, si Stefan ay nagtrabaho bilang translator sa US Army. Ang trabaho nila dito ay puntahan at ayusin yung ibang mga concentration camp sa Poland at sa Soviet Union, kung saan siya nakasaksi ng patong-patong na mga bangkay ng tao sa ilang mga concentration camp dito. Pagkatapos niya magtrabaho sa US Army ay sinikap niya makatakas at bumiyahe papuntang Canada, kung saan naiwanan niya yung asawa niya at yung 2 niyang anak sa Poland
Sinikap niya makapagtrabaho sa Canada at makaipon ng pera at makalipas ang 10 taon ay nakaipon siya ng sapat na pera para kunin yung asawa niya at yung dalawa niyang anak galing sa Poland. At dito ay nagkaroon sila ng pagkakataon magsimula ulit ng panibago nilang buhay at para kalimutan na rin yung mga nangyari sa bansang pinanggalingan nila. Lumipat si Stefan at yung pamilya niya sa Winnipeg, Manitoba kung saan siya nakahanap ng trabaho bilang isang mekaniko sa paggawaan ng semento. Nagkaroon pa siya ng isang anak at talagang naging simple na lang ang buhay nila sa Canada. Pero nagbago yun lahat noong September 20, 1967. Sa mga taon na nakatira sila Stefan sa Canada, ay naging amateur prospector siya. Ang prospector ay ang mga taong mga naghahanap ng ginto, naghahanap ng mga silver, naguhukay. Sila yung mga taong nagpupunta sa mga liblib na lugar, mga ilog, kung saan sinasabing marami kang makukuhang mga mamahaling na bato. Halos tuwing walang pasok si Stefan ay bumabiyahe siya sa iba't ibang lugar sa Canada. Kapag may balita siyang naririnig na may ginto sa mga to o kaya namang silver, mapagilid man niya ng bundok, ilog na liblib o kahit lugar pa yan na halos wala pang pumupunta. At karamihan sa mga lugar na to ay yung may mga malalaking batong nabubuo at sa ilalim ng mga to, dun sila naguhukay. Palaging ginagawa to ni Stefan sa pag-asa makakuha siya ng mga mamahaling gamit o mga mamahaling bato. Sa makalipas na mga taon na ginagawa to ni Stefan, ay wala pa siya nakukuhang bagay na naibenta niya sa malaking halaga. Dahil bukod sa mga to, ay may iba pa talagang dahilan kung bakit niya to ginagawa. Bumabiyahe siya sa iba't ibang lugar sa Canada, hindi para makahanap ng malalaking ginto at yumaman. Ginagawa niya to dahil nakakapag-relax siya dito, para makapag-isip-isip at para makita na rin yung kagandahan ng mundo. Dahil isipin na lang natin yung mga traumang nakuha ni Stefan nung World War II, lalong-lalo na sa concentration camp kung saan siya nakulong. Sa mga pagbiyahe-biyahe niya na to ay napapalitan yung mga picture sa isip niya nung nasa concentration camp pa siya ng mga magagandang lugar sa Canada. At hanggang dumating na ngayong araw nung May 19, 1967 ay nabalitaan niyang may isang lawa daw sa dulo ng Winnipeg kung saan yung ibang tao daw ay nakakuha ng ilang mga silver deposit. Bukod dito ay tahimik din daw dun sa lugar at walang nakatira. Saktong-sakto yun dahil long weekend, Biyernes nung May 19 wala siyang pasok. Ilang araw siya makapamamalagi dun sa lugar. May 19 na ng gabi nakarating si Stefan sa isang motel malapit dun sa lawa. Kaya kinabukasan May 20, 1967 umaga pa lang ay nagsimula na siya maglakad papunta dun sa lawa. Yung lawa na yon ay ang tinatawag na Falcon Lake. Pagdating niya dito ay nakita niya kagad na napakakapal ng mga puno, parang isang makapal na gubat. At may isang lugar dito ang pinaka napansin niya, yung sa gilid ng lawa. Dahil meron ditong mga malalaking bato na dikit-dikit. Kaya dito siya nagpunta, nilapag niya na yung mga gamit niya at dito na siya nagsimulang maghukay. Makalipas ang ilang oras niya nandito ay wala siyang ibang nakikitang tao dun sa paligid. Ang naririnig niya lang ay yung mismong pagpalo niya dun sa bato, mga ibon na nasa paligid, at yung mga geese na nandun sa lawa. Mga alas 11 siguro ng tanghali yun nung kinain niya yung baon niyang pagkain. At dito ay humanap siya ng pwesto kung saan makikita niya yung kagandahan ng lawa. At makalipas ang ilang minuto pagkatapos siyang kumain ay bumalik na ulit siya sa paghuhukay. Mga 12:15 ng tanghali, sa kabila ng napakaingay ng mga tunog na nagagawa niya sa pagpukpok sa mga bato dito ay hindi niya maiwasan na marinig yung ingay ng mga ibon dun sa lawa o ng mga geese o tawagin na lang nating itik. At dito nakita niya nagmamadaling magsilayuan yung mga itik na to sa lawa. Pero hindi ito yung pinaka napansin niya, kundi kung ano yung tumakot sa mga itik na to. Sa langit ay nakakita siya ng dalawang bagay na kulay pula na lumilipad sa ibabaw ng Falcon Lake. Napakabilis ng paglipad nito pababa at hugis sigarilyo ayon kay Stefan. Huminto sa paggalaw yung dalawang bagay na to sa taas ng Falcon Lake. Ang pinakapinagtataka ni Stefan ay paano nakakalipad yung dalawang bagay na to nang wala siyang naririnig na kahit anong tunog dun sa dalawa. Makalipas ang ilang segundong nakahinto tong dalawang bagay, yung isa ay lumipad pataas ng napakabilis at nawala na lang sa langit. At yung isa naman ay dahan-dahang bumababa dun sa batuhan kung saan naguhukay si Stefan. At lumapag ito sa isang parte ng batuhan na patag. Mga 45 metro mula dun sa kinauupuan ni Stefan. Napaisip din siya na masyado yatang advanced yung mga military aircraft na to kumpara sa meron sila nung panahon na yun. Kaya't naisip niya na baka American experimental aircraft to at sinusubukan nila tong kontrolin dun sa lugar dahil dun sa Falcon Lake ay wala nga nakatira. Kaya naman umupo lang si Stefan dito at naghintay siya ng mga susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin to gumagalaw o wala pa rin lumalabas na tao. Kaya ang ginawa ni Stefan ay kinuha niya yung pangsulat niya at papel na lagi niyang daladala saan man siya magpunta.
dahil hilig niya ring i-drawing yung mga lugar na napupuntahan niya. Pagkatapos siya to i-drawing, siguro mga kalahating oras na nakakalipas, hindi pa rin to gumagalaw, wala pa rin lumalabas. Naisip niya, baka nasiraan yung mga to. Kaya hindi lumalabas yung mga to, busy sila para ayusin yung mga bagay sa loob. At naalala niya, mekaniko nga pala siya, baka meron siya maitulong sa mga to. Sinubukan niya pang maghintay ng ilang minuto sa pag-iisip na anumang oras ay may lalabas ng piloto dito at sasabihin sa kanya kung anong problema nila. Pero ilang minuto na naman na nakakalipas, wala pa rin lumalabas na piloto dito. Kaya naman dahan-dahan na siya naglakad papunta dito. Pero bago pa siya makalapit ay nakita niya nagbago yung kulay nito mula sa kulay pula nung lumilipad pa to. Ngayon ay kulay metal na lang o silver. At may mga malalakas na ilaw na lumalabas mula dun sa aircraft. Kaya naman hindi ito matitigan ng matagal ni Stefan. Kaya naman sinuot niya yung salamin na ginagamit niya sa paghuhukay ng mga bato. Bagay na ginagamit niya para protektahan yung mata niya. Pero sa kabila ng meron na siyang salamin ay nahihirapan pa rin siya tong titigan. Nung mga 15 metro na lang yung layo niya dito sa aircraft na to, dito siya nakarinig ng nag-uusap dun sa loob. Tandaan natin na nung mga oras na to ay walang takot na nararamdaman si Stefan dahil ang paniniwala niya nga ay American Experimental Aircraft yung nasa harap niya. Dalawa yung narinig niya nag-uusap dun sa loob, yung isa malakas yung boses, yung isa naman ay mahina. Hindi niya maintindihan yung mga sinasabi nito pero alam niya meron dun tao sa loob. Binati niya ito ng Yankee Boys, may maitutulong ba ako? Ang Yankee Boys ay pabirong pagbate sa mga Amerikano. Pagkatapos magsalita ni Stefan, lahat ng mga tunog na nanggagaling dun sa loob ng aircraft ay huminto. Indikasyon na narinig siya kung sino man yun nandun sa loob. Ang iniisip ni Stefan ng mga oras na to, anumang segundo ay may lalabas ng piloto dito. Kaya naman naghintay pa siya. At dito ay marami siyang napansin na bagay sa aircraft na yun. Yung aircraft na yun ay parang isang malaking bakal na tinupi. Dahil wala siya makita mga linya o marka, linya ng mga bakal kapag pinagdudugtong-dugtong mo na binubuo yung isang eroplano. Wala rin itong kahit anong watawat sa paligid. Meron lang itong isang pinto at isang maliit na bintana na may mga butas. Kung saan nga lumalabas yung malalakas at matitingkad na kulay na nanggagaling dun sa loob. Bukod sa dalawa na yun ay wala na siyang makitang kahit ano, marka man, guhit o gasgas sa buong paligid nito. Halos ilang minuto na nakakalipas mula nung nagsalita si Stefan ay wala pa rin sumasagot, wala pa rin lumalabas dun sa aircraft. Kaya naman nagsalita siya ng Polish, Russian, German, pero wala pa rin talagang sumasagot at wala siya marinig na kahit anong tunog na nanggagaling dito. Nung lalapit na sana siya ay biglang bumukas yung sliding door ng aircraft na to at doon niya na nakita na mukhang may lalabas ng ang piloto. Hindi niya makita yung loob nito dahil sa sobrang daming liwanag na lumalabas mula doon sa loob. Sa sobrang liwanag nito ay hindi ito matitigan ni Stefan. Makalipas ang ilang segundo ay sumarado din agad yung pintuan. At dahil hindi na makapaghintay si Stefan ay lumapit na siya ng tuluyan sa aircraft na to. Sinuot niya yung makapal niya na gloves na ginagamit niya sa paghukay para hindi masugatan yung kamay niya. At dahan-dahan niyang kinapitan yung aircraft. Pagkakapit niya dito ay may dalawang bagay na nangyari. Ang una, pagdikit ng gloves niya dun sa bakal ng aircraft ay nalusaw ito na parang isang papel na sinusunog kaya nagmadali niya itong hubarin baka mapaso yung kamay niya. At habang tinatanggal niya yung glove niya lang yung mga gamit na kaya niyang dalhin at nagsimula siyang lumabas ng Falcon Lake. At sa paglalakbay niya palabas dito ay nagsimula siyang mahilo, magsuka at pabagsak-bagsak siya na umabot siya ng ilang oras hanggang sa makarating siya sa hotel na tinutuluyan niya. Dito ay humingi siya ng tulong na dalhin siya sa ospital pero dito niya na rin nalaman na 45 miles pa pala ang layo ng ospital mula dun sa hotel. Yung mga taong nagtatrabaho dun sa hotel ang inakala nila ay lasing itong si Stefan. Dahil hindi ito makapaglakad ng diretsyo, napakadumi nito at pasuka-suka. Ang kaso ayon mismo sa mga nagtatrabaho dito ay hindi siya amoy alak kundi amoy itong nasusunog na gulong. Nagtanong rin si Stefan kung merong local doctor dun sa lugar pero ang sabi ng mga to ay hindi ito pumasok. Kaya't ang ginawa niya ay tumawag siya sa bahay nila kung saan niya nakausap yung asawa niya at nagsabi siyang uuwi na siya. Sa kabila ng sobrang sama ng nararamdaman ni Stefan ay pinilit niyang umuwi sa kanila. Sumakay siya ng bus at makalipas ang ilang oras na biyahe nung nakauwi siya, nagpasama siya sa anak niya at agad silang pumunta sa ospital. Pagdating nila sa Misericordia Health Center ay halos buhati na ni Stan yung tatay niyang si Stefan. Makarating lang sila at makapasok dun sa ospital. Agad silang nilapitan ng mga front desk at ng ilang mga nurse dito at dinala si Stefan sa emergency room kung saan may pumuntang ilang mga doktor. Tinanong nila to kung ano ba nangyari sa kanya at kung anong nararamdaman niya. At tinaas ni Stefan yung damit niya na suot at dito nakita ng mga doktor yung hindi nila maipaliwanag na paso sa dibdib at sa tiyan nito. At dito na nga kinuwento ni Stefan kung ano ba talaga nangyari sa kanya sa Falcon Lake. Yung paso na nakita nila sa tiyan ni Stefan na sinasabi niyang galing dun sa bintana ng aircraft na yon na may lumabas na liquid o gas at tumira sa tiyan niya ay hindi ito paso ng mainit na tubig o mainit na gas na gaya ng iniisip ng karamihan
nung nakita nila yung paso na yon. Kundi yung sugat na yon o paso na nasa tiyan ni Estefan ay galing sa isang chemical. Isa itong chemical na walang makaalam. Kahit pa yung mga chemical assessment specialist, analytical chemistry expert, mga scientist, doktor, at kahit yung ilan pa sa mga government agency ay hindi nila malaman kung anong uri ng chemical yung pumasok kay Estefan. At ang totoo nga niyan, hanggang ngayon ay hindi na nila nalaman kung anong uri ba ng chemical yung pumasok sa kanya. Na sinasabi ni Estefan na nagmula dun sa aircraft na nakita niya. Na para bang masyadong advanced yung chemical na yon para malaman ng mga tao. Kahit pa yung pinagmula ng mga sintomas na nararamdaman ni Estefan ay hindi rin nila malaman kung saan nagmula. Yung pananakit nito ng ulo, pagsusuka, panghihina at pananakit ng paso niya. Lahat na ng mga test ay ginawa sa kanya mula sa simpleng mga sakit hanggang sa radiation poisoning ay nag-negative to lahat. Kaya't hindi maiwasan na sobrang sumikat yung kwento na to dahil maging yung mga expert na hindi naniniwala sa ganitong uri ng kwento ay naintriga. Kaya't ang ginawa ng karamihan sa kanila ay pumunta sila mismo sa Falcon Lake kung saan sinasabi ni Estefan kung saan ito nangyari. At dito ay nakita nga nila yung sinasabi ni Estefan na patag na mga bato kung saan lumapag yung aircraft na to. At yung bagay na nakita nila dito ay ang nagpaniwala sa mga expert na totoo nga yung sinasabi ni Estefan. Nakita nila yung mga bato dun sa patag na lupa ay sunog yung mga to. At nung umatras sila ay nakita nilang may marka pala ng pabilog dun sa batuhan at lahat ng batong nasa loob ng pabilog na yon ay sunog. Na tumutugma sa kwento ni Estefan na mainit daw yung aircraft na yon dahil nasunog yung gloves niya nung kinapitan niya to. Kaya naman siguro yung mga bato sa ilalim nito ay nasunog din. At yung lugar na yon kung saan lumapag yung aircraft ay tinest nila at nakita nilang napakataas ng radiation sa lugar na yon. Ang ilan pa sa mga bagay na nadiskubre ng mga expert dun sa lugar na hindi rin nila mapaliwanag ay yung 3 metal na nakuha nila na napag-alaman nilang silver pala to. Pero hindi lang basta silver, kundi kakaibang uri ng silver. Sa kabila ng may mga report nga na may nakitang silver dun sa lugar, hindi naman tumutugma yung bagay na to sa mga uri na natatagpuan sa Falcon Lake. Yung uri ng silver na nakita na to ng mga expert ay gawa ng kung sino, kung saan na hindi na rin nila nalaman. Dahil nakatupi yung mga to at pare-parehas ng korte. At yung 3 silver na to ay napakataas din ng radiation. Sa kabila ng mga napakaraming ebidensya na to, mga ebidensya nagpapatunay na meron nga talagang kakaiba at advanced na aircraft na lumapag doon sa Falcon Lake kagaya ng sinasabi ni Estefan. At sa kabila din ang gobyerno ng Canada at gobyerno ng Amerika ay nagtulong na para imbestigahan yung pangyayari na to kay Estefan sa Falcon Lake. Kahit pa ang sabi ng dalawang bansa na to ay hindi rin daw talaga nila paliwanag yung mga bagay na natuklasan at nalaman nila. Ang paliwanag lang ng dalawang malaking bansa ay may nangyari nga talaga sa Falcon Lake at kung ano man yung nangyari dito ay hindi nila alam. Sa kabila ng mga bagay na to, yung buhay ni Estefan at yung buhay ng pamilya niya ay nagulo. Maraming mga taong lumalayo kay Estefan, sinasabihan siyang baliw, sinungaling, na kung bakit ba siya gumagawa ng ganitong uri ng kwento, yung mga anak niya binubuli, na yung tatay nga daw nila ay sinungaling at baliw. Bago mamatay si Estefan Michalak noong 1999 sa edad na 83, ay natanong siya ulit na kung pinagsisisihan niya ba na kinuwento niya pa dun sa mga doktor at sa mga nurse yung nangyari sa kanya sa Falcon Lake. Sinabi niya na pinagsisisihan niya daw ito nang dahil sa kwento rin na yun ay nagulo yung pamilya niya. Pero dinadagdag din ni Estefan noong 1967, ang nasa isip niya din ay responsibilidad niyang ikwento sa mga tao yung totoong nangyari para din sa kaalaman nila. Kung mapapansin nyo, sa kabila ng pinakita ko yung picture ng drawing ni Estefan ay hindi ko binanggit yung salitang UFO o alien. Dahil maging si Estefan ay hindi niya kinuwento yung pangyayari na to na meron siyang UFO nakita sa Falcon Lake na umatake sa kanya. Ni hindi niya nabanggit na baka yung aircraft na yun ay galing sa ibang mundo o galing sa ibang universe na nagmamasid dito sa Earth at inatake siya. Ang paniniwala ni Estefan ay isa lang yung experimental aircraft at inatake siya nito sa hindi maipaliwanag na kadahilanan at yun ay nangyari. Dapat din nating malaman na hindi kumita si Estefan ng kahit magkano tungkol sa nangyari at sa naranasan niya sa Falcon Lake. Ang totoo nga niya ay gumastos pa siya dahil nagpagawa siya ng 45 pages na libro o parang notebook kung saan kinuwento niya yung nangyari sa kanya sa Falcon Lake para kung sakaling may pupuntang media o kung sinong tao na gustong malaman yung kwento niya ay ibibigay niya lang yung notebook na yun at sila na bahalang magbasa. At sila na rin bahalang humusga kung maniniwala sila o hindi. Basta't ito, yung nangyari sa akin. Dahil din dun sa drawing ni Estefan na hugis UFO, yung experimental aircraft na pinaniniwalaan niya, ay maraming mga tao talaga ang naniniwala
na alien yung umatake sa kanya. Dahil yung uri ng aircraft na yun ay hindi naman nakita sa US military o sa kahit ano pang bansa. Sa lawak ng kalawakan na ginagalawan ng mundo natin, ay marami pa rin talaga mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Thank you for watching guys, at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like, at mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to.